Maayong adlaw Pagadian City, maayong adlaw Zamboanga del Sur. Welcome sa kapihan sa Philippine Information Agency o DXPR. Karong adlaw isa na pud ta ka fruitful no nga conversation atong pagahimuon kauban ang mayor, ang amahan sa munisipalidad sa Dumingag, walay lain, Mayor Jerry Paglinawan. Mayor, to start, no, can you give us an idea kung unsa ba kadako ang munisipalidad sa Dumingag, unsa kadaghan ang mga residente nato dira o pila ni ka barangay ang municipality sa Dumingag, Mayor? Okay, so una ang gracias Ginoo nga naata karong adlaw karon dre. So salamat na nagka-invitar ka. Kado ang iyong pangutana kabahin sa unsa kadako. Dumingag is the biggest town of Zamboanga del Sur. 44 barangays. And then ang 11 barangays Lowland, ang 33 barangays Highland. And then it's about 61,850 square kilometer. And then ang registered voters nato sa mga 32,000 plus. So siguro ang buta nato na sa mga more or less 60,000 population sa Dumingag. Dako juday ang munisipalidad sa Dumingag. Siguro maingon nato challenging no nga dako tag area of responsibility, at the same time kung naatay mga wins no or mga progress and development nga makita, very kuana siya kanang accomplished, we feel accomplished no as leader. So Mayor, pila na day kakatuig nga nag-lead sa munisipalidad sa Dumingag, dayon unsa so far ang atong mga achievements, Mayor? Since first term nako karon kasi second term nako to year 2022. 3 years ko sa 2022, then karon second term nakadaog sa ko. So matawag nato nga 2 years hapit 3 years hapit na mag 4 years, no. Ang ako lang diha nakita sa achieve nato, so sa first term nako nahimo gyud nga kadawat og seal of good local governance. Nya nahimo siya nga nahimo siyang first class municipality. So ang matawag nato Mulawi, Mahayag ug Dumingag puros na first class municipality na. So ako gisalamatan tungod na sa gitawag nato nga pangandoy sa katauhan po nga ma-develop atong lungsod pinaagi sa mga programa nato. Wow, congratulations Mayor no. Thank you. Sa Congratulations sa taga Dumingag. Yes, congratulations sa taga Dumingag. Ikapila namin nakabalik-balik sa Dumingag, and isa pud sa mong mga nakita dira ba nga municipality is kanang grabe ang ato ang advokasya para sa organic agriculture, Mayor, no. And ako mismo no na ako'y kanang product nga dira lang nako ginapalit, and I'm sharing also to my friends pag ako ang ginahimo, Mayor, nga kanang sa lubong sa ilaha katong kakao ninyo kokwa no nga 5-in-1. So that's just one of the our kanang mga products dira, but when it comes to organic agriculture, Mayor, because Dumingag is widely recognized for that, paunsa ba no ang LGU ginatabangan nato atong mga farmers para mo taas ang ilahang productivity while maintaining fully organic mga practices? By the way, before ako mo tukana na sa organic system sa pagpanguma, for information sa tanan, gi-adapt gid nako po ang programa sa province of Zamboanga del Sur nila Ma'am Divina, Governor Divina Grisiog ni former Governor Victor Yu. Bahin sa gitawag Hearts of Dumingag. Hearts of Zamboanga del Sur, kami po Hearts of Dumingag. So health, priority natong health sa katauhan, education, agriculture. Dayon roads and bridges, tourism and services. So anhat sa agriculture sa imong pangutana. So ako, personally sa akong pamilya plus sa akong farm, since 2010, nag-organic farming yun ko. O nag-advocacy ako o nag-practice yun ko. Kani na ko yung mga products sa gihimo yun. Before ko na mayor, wala man ko mag-expect mga mayor ko. Before ko na mayor, na ko yung products nga ang atong marketing sa arm to us sa Cebu. Ang brand is Agrico. So, wanang napita kay na feel o na love ginako ang healthy food. Dinana ko ang nindot ang organic system, labi na sa kanang natural organic way. Ang bahin sa katauhan,
dili ta kay para nako tagaan ako freedom to choose what sort of agriculture ilang buhaton. Una is organic ba or conventional or means inorganic. So ako sila papili kung mag-organic sila, tudluan ako sila sa maayong pagpanuma sa pang-organiko. Gani sa pagpalit kita kanang serving naman ko'y product nga black rice, brown rice o red rice. Kung sila mo gusto sila sa mo sunod sa akong system, kani mo palit kog mahal-mahal po. Dili gyud to sa commercial nga mga presyo. Dahil anita sa inorganic, which is gusto sila gyud mag-abono, mag-spray, tagaan po nato sila freedom kay mo may gusto silang pagpanguma nga para silang mindset nga taas ug abot. Pero ang reality, minus dahil kay barato naman kaya. Labi na karon palito na lang from 22 kilos, karon pag ito na mga sa 15 to 16, 14 siguro. So, lisod kaayo. So, muna akong i-campaign karon, nagsugod na gikuan sa mga kapitan nga, just follow the organic way. Kay kako, mag-maintain ko sa price kung ako'y mapalit. Oh, so, anang dapita. So ang kuan anino kay ang atong mga farmers dira sa Dumingag na ay ang ilahang mayor mismo ba kay it's a personal nga kanang advocacy nga ginabuhat practice jud. So naay nakita nga sample. Sometimes kasi no my friends even kami diri sa office magstorya me about kanang organic farming ma-discourage kay wala lagi sample or walay model nga makita no, but in Dumingag naa sila'y model. But it is a fact, Mayor, no nga farming is one of the main sources of livelihood ba sa Dumingag. Tama ba, Mayor? Unsa ba ang mga programs and initiatives pa nato sa LGU nga gina-implement no para suportahan atong local farmers? Okay, so matod pa sa agriculture. So natay sa agriculture mismo, national agriculture sa provincial o sa local. So natay mga programs pagpananom. Una, lagi sa planta piliter nga gikan sa province ni Governor Victorio ato po nang gihimo dito sa kabarangayan. Dayon kana pong pagpananom og lubi, kakao, kape, unsa-unsa na. Actually bisag sa ako personal ako nag-advocate po ko og seedling ko og mga jackfruits panghatag na ko sa bukid kung kinsay gusto mo tanom kay para nako daghan po siyang benepisyo. So unsay bisag unsa lang as long as mulihok lang sila para nako that's a good step na lang ang pag-sustain na lang sa ilang kaugalingon ba kay bisag unsaon na tog hatag ta permi pero sila di pud mulihok amo na problema. So kinahanglan hatag check up na to sila unya tan-aw na to og naglihok pa pud sila. Kini jud ang importante no nga kanang attitude ba nga ginatry siguro nato og kanang bag-o diri sa Pilipinas mismo nga dili lang receive but we help ourselves no kasi always nato gina-emphasize diri nga ang mga programa sa gobyerno naa diri para suportahan mo, but how can we support if kamo mismo kay wala kanang kuan ba nagapaningkamot para sa kaugalingon. So ingana no, and hopefully and we look forward to look nga ang farming dira sa Dumingag kay mag-flourish, and we see that kasi gali ang Dumingag is really known no sa ilang mga agricultural products. Yes sir. Tuloy, bisag ako kay kuan man ko pagka-vlogger man ko gamay. Vloggerist ko gamay. So bahin sa pagpananom sa humay, nagaday ko modern technology kanang gitawag na tong modern machine akong gagigamit. Ang pagtanom ana dili na tao kana masina. So kanang napita gi-upgrade na to ang akuan mo adapt sa new technology pero i-adapt natural organic farming way. So muna akong ikuan na. So muna akong vlog na ko, daghan pong nagpalo, daghang natanaw, daghang mga tana mangani sila nga unsaon ko. Kung gusto sila magpa-orient, ako sila tagaan for free at sulop mo ato sila sa Dumingag or ato sa farm na ko kay akong farm Paglinaw Organic Eco Farm gihimo ginako na siya before ko na mayor year 2010. Ya karon nahimo siyang gitawag og kanang sana na-accredit siya sa Department of Tourism. So mahimo ka musuroy ka dito. Yes, and good practices of organic farming. Yes, oo, I think that was last year no nga amo ang gituyok oo nga ang farm ni Mayor, and we can even when limited lang amo ang time ato, we really enjoyed no.
of course, our Facebook page, PIA Western Mindanao, na ami murag little tour, no, nga reel nga gi-post about it. But si Mayor, ano sa mga Facebook page, Mayor? Agwala, Jerry T. Paglinawan. Yun, Jerry T. Paglinawan. Okay. Open na, makita yun nila nga sana all. Just sharing. Oh, just for sharing. Okay. So sa ato ang mga kanang mga farmers dira no nga naglantaw karon og mga naminaw karon ganahan ta makakita og mga tips sa farming. Let us check no ang account sa ato ang mayor sa Dumingag. Daghan tag makatunan about farming and kini siya kay dili starting na jud sila yung mga nakita nga good results so ani. So let us follow pages nga naay additional no nga kanang kahibalo sa ato aba. So moving from agriculture or farming to peace and order naman po ta, Mayor, no, sa Dumingag. Kumusta ba ang peace and order nato karon sa munisipalidad? We know no nga before we really heard kanang mga news about ang ato ang mga concern sa peace and order in relation to our fight against communism or the communist armed group. But karon, Mayor, what are our efforts so far no to retain ang insurgency free no nga kanang ato ang nga ato ang status especially sa inyong municipality? Okay, ako dako kayo salamat sa gitawag collaboration or partnership nato sa uniform personnels no sa military, sa especially sa 53rd, sa CMO, sa PNP, sa tanan nga naa sa gitawag nato gitagaan nato og to protect and serve no mao man ang PNP. Onya ang ikaduha ang ako nalipay ko na insurgents spray natay upat ka barangay nga ILCAC or katong ILCAC barangays. Kaloy sa Dios tungod sa paghatag nato kuan dili gyud ingon nga 100% maging sila nga dili ka na pero at least ang situation nato nagiserbisyuhan ginato sila national government na gitawag nato katong sa OPAPRO no OPAPRO nga kanang pamana program of the Office of the Presidential Advisor on Peace and Reconciliation and Unity. So nay karsada nga atong pagahimuon mga kuan 30 million no diha sa barangay Dilod to Saad. So continue pag yun na siya. Hangtod na siya gikan sa Dumingag paingon sa Saad paingon na sa Dipolog kung tuloy-tuloy lang yun ang development ngayon diha magid ang ILCAC barangays kuan gyud siya solid nga makatabang tas katawhan ilabi na sa karsada ilahang mga abot kuan na kaayo nya kanapot program po sa MIADP no sa kanang karsada gihapon road concreting dito sa Tamorayan Makasing pagkahuman sa Dato Tutukan Labangon. So MIADP ang sa butan ng MIADP is Mindanao Inclusive Agriculture Development Program. So naapod karon ongoing ang kuan. So other side sa local government ako pong gitagaan og pagtagad ang pagdevelop sa pag-upin sa mga kalsada sa kabukiran. Pagdevelop sa kalsada. Haron makita nila nga sayon ra kayo ang pagpanginabuhi dili lisod. Usa sa ikinahanglan una ang roads of the hearts of Dumingag no. Roads then kahuman tubig o kuryente. Mao gina sila three priorities para sa katawhan sa kabukiran. So ang ato ang roads no kay roads di lang ni siya kay road padulong sa sentro but road to progress and development jud ni sa atong mga kabukiran. Ang Saad kasi as you mentioned Mayor no kay I think that was 2023 when our ang PIA, ang Philippine Information Agency is the strategic communication arm no sa ato ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict diri sa Region 9 and ang mga government agency nakaanha sa Saad medyo kuan pa to that time ang kalsada kanang rocky road murag ice cream pero sunod balik siguro no kay kanang dire-diretso na ang ato ang sa na-mention gali ni Mayor kay kining Saad ay diretso ay sa Dipolog ang kalsada dira. Oo. Wala, dool ra kayo 60 kilometers na lang. So kung naay for example cemented road siya so dali ra kayo gikan sa
Midsalip, Dumingag, Dipolog, Suminot, Dumingag, Dipolog, sad. I think we will have shorter route, no? Para sa ato ang mga mga biyahero. As someone nga nakaagi lang og alas 2 sa kadlawon sa Dumingag, nakurat-kuratan jud mi tawon, Mayor. Oy, kay grabe ang fog, no? Dira sa Dumingag. Speaking of fog, later siguro kining fog lisod pagkadlawon, pero unsay nindot sa fog later siguro maistoryahan nato na. Pero kato ang emphasis is a shorter route para sa ato ang mga biyahero, sa atong mga motorista, mga vehicles nga gikan diri nga side padulong sa Dipolog. Kay kami isa lagi sa mga mobiyahe pod. So again, no, we are excited to see more progress, no? Development dira, of course when infrastructure development entails kanang development sa ato ang peace and order, sa ato ang economic development, no, as we give more opportunities especially sa ato ang farmers. Nakoy gamay kuan ma'am para ang katuguban mga tao nga wala gyud sila ka baluasan Dumingag. Ang Dumingag nato landlocked area. So 60 kilometers from Dumingag to Pagadian. 60 kilometers from 70 kilometers from Dumingag to Usamis. 120 kilometers from Dumingag to Dipolog. So kung makuha nato na masimintuhan natong kalsada, mahimo ng 60 kilometers, so mas short yun ang daga nato diha. Kanya from the other side po, paingon si Del Norte na atay Siayan, paingon si Sindangan. So nindot na agyan. So mahimo na siyang center na pohon ang Dumingag. Yes, mura siya naa sa tunga, no, nga kung naay mga road trips, maagi anjud, no. Okay. So gawas, Mayor, no, sa ato ang mga peace and order na po. Dito na punta sa ato ang concern, no, sa illegal mining because recently, I think this year only, daghan kaayo ang mga issues na nga nanggawas ani. So far, Mayor, unsa ba ang mga status ani, no? Unsa ang position actually sa local government sa ato ang illegal mining daw nga ginaingon dira, no, sa Dumingag. Unsa ang mga discoveries so far sa LGU ug ang mga lakang nga gibuhat sa LGU to address this concern? Okay, para sa information sa tanan, sa ako lang, sa wala pa kumataw, Dumingag, nahimo na siyang usa ka tawag na Golden Town kuno. So nahimo na siya gitawag na atoy mina kuno diha sa muna na buhat ginang Dumingag kay daghang minerals. So mga all these people na kabaluan ang napita. Kaduha karon sa bag-o sa atong time karon. So natawag nato nga illegal kuno kay wala kuno permit. So of course, ang katawhan dito sa kabukiran tungod kay dugay na sila kapuyo dito. Naanan sila kob naagi makuha po nila. Which is kana po mga environmentalist nga mga tao against sila. So mo anhi sila sa kuha or anhi sa provincial government kay unsa so natay gihimo mga lakang. So nag-collaborate sa atong sa MGB, sa PINRO o sa AFP, sa Civilian Military Operation o sa Diocese of Pagadian. Pero kung dili kay sila mo tuo kay mao kuno kita kay kuan, pero para nako ang importante lang yun nga hapsay malinawon di man gud nato maglikayan bisag kanang balay bitaw nato bisag unsa ka limpyo kung walay tao kung wala ka diha na magilaga mo sud, di ba? So ang ato lang minimize lang gyud tanan, walay mga kuan pakita po nato sa mga AFP. So natay gitawag nga cease and desist order para gyud matawag nato kung nag-apply po tawag small scale mining para yun para sa katawhan livelihood pero wala pa man po siya ma-approve. Okay. Actually kining sa ato ang we have there was an activity, no, sa DNR. We went there and gipakita nila daghan og mga gamit ta karon, camera, cellphone, mga computer nato, mga sakyanan. Dili ni siya mugana, dili mo dagan kung wala ni siya nga mga minerals, no? So are we okay, Mayor? Kini lang ato ang tubagon, Mayor, para sa maklaro sa mga tao, Mayor, no? We are okay ba, Mayor, for mining or not? Unsa ang conditions for the LGU para mo okay tani? Mining
law na ay mining law. So ang government, national government, mo go gyud sila kay para sa panginabuhian sa katao. Para nga nimo kaning gipanggamit nato ngun ani dili man ni hulog ng langit, di ba? Gikan man sa minerals. For example kaning ato gikan sa Biblia kita three kings. Ang tulo ka kings sa may gidala nila. Siya to? Myrrh. Ang siya to gold. Ang ano bitaw di ba? So ang usa na nagdala og bulawan. Ang utana kog di siya nagikan. Nya hari pa gyud siya. Gigihatag niya ni Kristo, di ba? So ikaduha naman ko siya ay national mining law. So kinahanglan ato pog i-comply na siya. Number 2, bahin sa mga inventories ka maguba ang kinaiyahan. Of course, daghan kayong mga nagkuhan karon gitawag na tog atang mga lugar nga gimina nila. Pero sa Dumingag wala gina siya pod gamay ra kay na activities nila diha pero para nako ang question karon unsa ba ko sa akong side ako pro livelihood dili po ko pro mining di po ko anti mining kung unsa imong mahimo diha nga pagkakatawhan nga para sa imong pamilya makatan-aw na makaayo sa imong pamilya di go ahead pero illegal ganina dili pwede dili maayo ana ra siya. Alright, so stand sa ako as a leader sa lungsod sa Dumingag. Yes, that is clear no and I hope nga ang mga naminaw sa ato karon if natay plano ani okay ra jud ang tanan basta legal, okay? So karon Mayor from there no adto na pud ta sa ato ang disaster preparedness daghan kay nagapanghitabo karon nga linog-linog no. Ang Dumingag ba duol ba og dagat Mayor? Layo-layo. Tunga sa bukid. Oo, bukid jud kayo ang Dumingag. Mayor, na ba tayo mga experiences sa flooding and landslide dira sa inyong lugar? How are we preparing no ang ato ang mga katawhan para mahimong disaster ready? So ang Dumingag sa bata pa ko naka-experience siya gyud 1975, 76 nagay flood sa Dumingag. Siguro kusog itong ulan, flooding gyud ang lungsod sa Dumingag. Last 2 years ago, first term na ko, nag-flood po ang barangay Upper Timunan, barangay Lower Timunan, Maralag, Manlabay. Pero kanto ng lulan, katong naibasakan. Pero ampo lang ta, kay naaman tayo gitawag o kanang flood control. So naay flood control, na ganit request nga unta, katong usapot ka area nga flood control nga open kay sa tubig, mahimuan ta to kaya aron mawala na gyud siya flood. Pero sa bukid wala gyud flood sa bukid. So ang ato diha manglihok mo ginang bukid bisag wa na nimo kubkuba, malandslide na siya. So ang ato alang diha sa akong party, una pag-amputas Ginoo, wala palayo lang ta na mga katalagman kay siya ra may buot ning kalibutan. Ikaduha, we always get ready. Ang LGU karon, amantay MDRR, natay mga gitawag mga seminars, trainings, kauban sa fire, sa PNP, unsa na nato nga anytime ready ta. Naka-experience yun ko last karon sa atong linog sa Davao, dito ko sa Davao. Ngun ani ang building ang una ko anan, uyog yung maayo sa experience ko. So para nako ba bisag asa ka nabita, you must always get ready. I hope no ang ato mga katawhan, especially sa Dumingag kanang mahimo tang proactive natay mga information. I believe no ang ato ang LGU mismo and also ang mga national government agencies nato. Lakip no kami sa Philippine Information Agency natay mga tips permitting nga gina-remind unsa ba ni atong mga buhaton nga preparedness pag naay mga panghitabo nga ingani og before no. Syempre kining go bag nato mga emergency nato nga mga gamit kinahanglan nato na i-prepare mga papel, pagkaon ginagmay, magbutang taana no sa atuang panimalay dayon mag-meeting ang inahan, ang amahan, ang mga anak unsa ba atuang exit point, unsa ba ang plano no? Plano kung naay mga panghitabo nga kining mga of course naaman tay mga earthquake karon nga naga-experience kay naamay mga pagbaha dili nato matag-an pod pag sigig ulan-ulan and syempre no kini pong ato ang kining ato ang landslide kay lagi mabukid man ang kuan ang Dumingag. So let us be disaster ready, let us partner with our LGU no. Information dissemination dili na mag-end dira kinahanglan jud og action gikan sa katawhan.
katawhan na ni dili na ni sa LGU no sa katawhan na jud ni nga level. Okay. So Mayor, according sa ato ang nakuha nga data, 24 daw ka barangay dira sa inyuhang LGU kay kanang ginatawag og ancestral domain no. So natay mga indigenous peoples dira sa Dumingag. Unsa ang mga action nato, Mayor? Unsa ato ang mga ginabuhat to safeguard ang rights and welfare sa atong mga IPs sa Dumingag? And unsa ba ato ang mga initiatives pod or programs nga ginabuhat para sa ila? Okay, so salamat. Actually, so may 24 barangays nga under sa ancestral domain. Tinuod gid siya subanin. So sa programa sa Dumingag, parihara programa sa province na atay subanen, Muslim and settlers. So tulo ka klase nga katawhan ang Dumingag. Kay mga settlers, like for example akong tatay taga Skior, akong nanay taga Bohol, so ni ana ragis Dumingag. So kanang 24 barangays, girespetuhan gyud nato ng mga IPs. So pagka mayor nako, nagbuhat gyud ko subanen affairs office. Haron gyud sila kung sa mga kinahanglan nila, sila mag-istorya, sila mag-meeting, ano napita, haron gyud mapahayagan na sa with the collaboration sa NCIP, so National Commission Indigenous People Office diri sa Labangan. So kauban ni Engineer Dib Lampayan. Actually gani before ko ani nag-meeting mga ni sa mga timuay sa mga boards, dosi sila kabuok kay naay enterprise nga ipasulod. Ano may kitawag natong request nila nga karsada nga road concreting, farm to market, ikaduha kaning gitawag nato nga enterprise para sa panginabuhian sa katawhan. Pero mo lagi dili man gud sila anad nang dapita, so gitudloan nato pero wala ko ingon nga ni interpret ko nila kundi kung unsay problema nila manawag sila nako kay gusto nako nga di Islam hiubos nako nga ako'y mag-una. Sila gyud mo na nga tong meeting ganiha, itawag man ko nila, ninghatag po kong ideas, views, kung unsa po akong nakita in terms of kanang paghatag o kanang pag-manage ba. Kay enterprise good is about business manguna. Kanya di man sila wa man sila knowledge kay anang pag-unsay kanang investment, yun sa pag-lisensya, pag-permit, business permit, para nila kung pa-business permit, wala na, pabayron, daghan na, ipangwarta na dahil kuha na ba. So kinahanglan pasabto na to sila. Ang lapita. Haron makabalo sila. So nalipay po ko kay mo to nga akong i-suggest, approve po sila sa akong suggestion nga kung mahimo ako wala gyud ko for my 3 years na kong dito, igo lang ko mo adto dito sa ilang opisina magtanaw, maghilo-hilo kung hanapot tay gitawag natong mga silbing honorary nila sa ilang pagka-leaders. So igo ra ko mo ato pero sa mga meetings di ko mo appeal. Karon okay ba kung appeal ko ninyo or kung tanaw lang ko observer lang ko ba every 3 months, every quarter mag-meeting sila, imbitahon po ko nila. So nalipay ko nga napita nga nag-collaborate me aron mag-improve ang ilang mindsetting o na ang mindset how to progress sa ato ang lungsod sa Dumingag. Oo, una jud ang mindset no kasi lahi kasi ang panginabuhi sa una, Mayor, no? Yes. Lahi karon and isa gali naka-attend kasi ko recently og meeting pod sa mga IPMRs ba. And then I realize ay wala sila kabalo pod na kanang mga government agencies na ay ready maghatag og support. Kato lang pag agriculture kinahanglan jud na sila yung mga associations ingana no. So kung dili pod kung wala yung mga grupo-grupo nga mga associations nga kanang nakuan jud na register lisod nga ma-prioritize sila nga mahatagan og mga ingani nga project. So kato no, and isa po dai sa atong mga discovery is that naadjay mga IPMRs no tanan natong mga LGU as well as sa ato ang mga barangay na apod na. So sa ato ang mga IPs nga naminaw karon, actually Mayor ako subanen pug ko. Oo, sa Labok Dugo. Oo, so para sa ato ang mga IPs no duulo nato ang isa sa ato ang mga kagawad dira mismo sa barangay nato and mag-asta unsa ang mga programs and services no nga pwede nato ma-avail as well as unsa ang need nato ipahibalo nato para sila pwede maka-adto no sa ato ang leaders sama kay Mayor no makapahibalo nga ay mao day ni ang kinahanglan sa inyong barangay kay kung walay data nga ingana wala mo kabalo ang inyong mga leaders dili pod mo mahatagan ana nga mga
mga proyekto. Okay? So from there, Mayor, let us now go sa tourism, no, sa Dumingag. We mentioned kaganihan ang Dumingag na siya sa tunga-tunga, no, sa Pagadian, Ozamis, Dipolog, and even gali duol-duol lang siya sa Iligan, padulong na sa Region 10. So pag naay mga laag-laag, pwede hapitan ang Dumingag. Mayor, unsa man ilahang pwede hapiton sa Dumingag, unsa ang kanang kinahanglan nila, no, nga makita nga naa sa Dumingag? Okay, thank you kaya na ma'am. Bahin sa tourism, ako pagkuhan ako nga, the best tourism is the attitude of the people. Example na adto ka dito, maayang pagtagad ang mga tao, maayang pagpag-sikaso mo to na kay program nga kanang gugma, kalinaw, panaghiusa. Kung nakay gugma, kalinaw, adunay panaghiusa. That's the one thing sa ato ang attitude, how to motivate ang katawhan. Number 2, kung ato ta sa gitawag nato nga suroyanan or ang gidevelop karon nato, natay Sea of Clouds, no, sa Sinote. Sea of Clouds nga makita nimo ka early morning, nindot yung guys sa tanawon po siya. Actually kanang Sea of Clouds na discover na siya during COVID time. Kaya ang tagian ng Bukira nagtrabaho sa Osamis din pag lockdown, pag uli nila kay tungod kanay Facebook, ilagi Facebook, hangtod na viral hinoon to siya nga Facebook, nahimo siyang Sea of Clouds sa Sinote. Then apo tay sa akong farm mismo, na-credit before ko na mayor, 2000 ng paglinawon organic eco farm, nahimo siyang farm tourism, na-credit sa Department of Tourism. Makasuroy ta sa mga practice, sa mga organic practice o sa natural practice na to sa gardening unsa diha. So naa sa sulod sa farm nya dito po sa gitawag nato nga Mingo Drive, napot Chels barbecue, so daghan diha. Gawas na naata sa LGU naatay gi-promote nga gitawag nato Gasa Festival. So Gasa Festival sa March. So Gasa means Gasa sa kinabuhi, sa kinayahan o abundan sa imong abot. So naa sila. So naatay mga program sa naghihimo. Then gana po ni support po ta sa programa sa province of Del Sur sa gadang araw ng sa mga Del Sur. Yang araw sa Dumingag po is karumang December 27. So gikan sa December 1st hangtod na sa December 9 na mga activities. Kay long term na mo ang activities. Haron gyud ang mga tao na atay gitawag nga kanang ilahang involvement ba sa community. Dayon napo tay gitawag og night market. Kanang night market pagka mayor gyud nako, ako gyud ang himo gi-close nako nang usa ka kalsada diha sa merkado nga every Friday and Saturday. Ang tawag nako na incubation of talents and business. So ang mag-perform ana kay ang tourism sila may tourism office, sila mag-imbitar sa mga barangay. Nindot kayo, pasito kayo, 3 years, mag 4 years na karon nga daga na mo kay gikan magpagsugod na kog mayor. Hangtod karon every Saturday namang yun na siya. Dayon pagkahuman ang mo-perform ang mga barangay, for example, kada barangay gyud sa eskwelahan. Ang ni-appreciate ang mga barangay captains or ang mga maestra, primero lisod paminaw. Karon sayon na kaya naman ni support man punta sa education nila. So unsay kinahanglan sa education. Ang nindot dito kay mga bata ingnan nga, sige kung dili mo tuon, dili mo padtuon sa night market. Nya para sa mga bata kana night market, bulawan man kay nila. So magtuon sila plus magsayaw po na sila, ilang mga talent sila ipakita. Mo nga nahimo gina siya hangtod karon. Every Saturday naagi mga barangay mag-perform. So bago lang kayo karon ang kana pang gitawag na akong kanang the first tennis clay court ba na covered sa Dumingag. So gani atong Friday, Saturday and Sunday nag-commercial ta o kanang tennis, nalipay kay sila. So daghang kay mga bisita ning adto dito. Lain lugar, taga Dapitan, Dipolog, taga asa ni basta daghan kayo ubay-ubay gyud mga tao dito. So nalipay po ko nga nahimo siyang ang target na ko mahimong sports tourism pod. Nya mahimo siyang farm tourism, sports tourism, ay mga view dito na langob dito sa Sunop nga 200
sa kabarangay 200 ka caves. Pero kuan lagi kanang wadtog yung kas bukid mo kita gini mong langob dito. So nanang napita. Napot tay mga poles. Onya daghan ubay-ubay makita nimo dito. Ang imo lang is kuan lang ka kanang explorer lang ka nga klase nga tao. Nya mo na nga nalipay ko nga na nga ako lang is hinaot punta ang pag-ampos Ginoo nga unta masustain na to tong paghihimo na to. Kaya mga tao feedback man sila, no. Unya karon sa lungsod sa Dumingag nalipay po ko kay open naman tay gitawag natay mga pharmacy ron nga 24 hours. Napod tayo 7-Eleven na 24 hours. So bibo na kayo sila, bibo ng mga kabataan. Ang ato lang is careful lang ta sa mga bata kay sagara sa mga bata may magbuhat og dili mao ba. So mao di man gina sa kalikayan pero ato lang pong kuanon mga ginikanan tawag ko nga ila pong kontrolo ng mga bata. Paulio nila natay curfew 10 o'clock sa mga teenage pero kato mga gulang-gulang na pasagda lang to. So kung kami mo adto pasagdan na jud may kay mo. Basin ikaw basig bata pa ka. Urag bata lang pero dili na niyo. Oo. Pero we are happy no to hear nga ingana na kabibo ang Dumingag and noted kasi pa-end na ta sa October, actually pa-end na ta sa 2025 and before day mag-end ng 2025 for the almost full month of December hugyaw jud kaayo ang Dumingag, no? So para sa ato ang mga listeners dira, if you haven't planned yet kung asa mo moadto, mo spend time this coming December, especially no nga until 27 siya mayor, no. Mauna na nga week actually nga manguli na ang ato ang mga kapamilya, especially diri dapit no sa Mindanao. Let us make Dumingag one of our destinations nga we will visit, no, and we consider to visit this coming December. Yes sir. Napaidungag na ko na kaan ko. Ang Dumingag po day kabawta ang main office sa G.H. Cirillas karon nahimo siyang Zamboanga del Sur State University ang Mati San Miguel. O niya ang Dumingag na siya 700 hectares dito sa Dapiwak. So kanang Dapiwak i-develop na inindot kay i-present nila si Dr. Edgardo Rosales og ni Dr. Glenn Tangalen ang administrator sa Dumingag nga Dapitals, ang meaning nga Dapiwak protected environment sa to, then tourism, agriculture, learning site man siguro to. So Dapita sa tawag. So nasa program sila ana. Nindot kaayo lang yung programa po. Nag-collaborate po nila ang province o ang LGU. So ang LGU natay tagaan ta og 25 hectares nga i-develop po nato. Ang province po nangayo po sila. So at least in the future mahimo po na siyang tourism site gud ang education, farming, kompleto ato sa Dumingag. So daghang kay karon gani daghang kay ni tukod og mga paabangan, balay, mga room for rent, daghang kay tungod sa mga estudyante. Sa jud na no sa ato ang ginalantaw kung naay university, especially if ang university in this case no ang ato ang G.H. Cirillas mahimo na siyang university jud, and congratulations daan sa ato ang mga estudyante kasi pag mo gawas na ilahang TOR asa ka graduate o university diri sa Zamboanga del Sur. Napoy gamay mamudungag ko. Part sa development sa area kita og manufacturing. So sa akong mindset kay 25 years man ko sa private company manufacturing, moto naghimo kong company, naghimo ko ag agriko. So manufacture ko mga products nga mga turmeric sa nanapita. So at least naatay makasustain ta sa mga bata dito, mga tao, nga pamilya nakatrabaho sila. So kana nga mindsetting, i-maintain ako na kung unsay mga raw materials nato sa Dumingag atong i-refine nato, maka-create na siya og jobs. So man ang ato ang concept sa tourism, manufacturing, labi na si Ma'am Divina karon ang itawag niya nga na siya loving hearts, stronger fists. Mao mo na dapita. We are excited no to see this all kanang kini nga mga it's actually there na no, and naapay mga plano to develop for development. So ang giauhag nato atong mga taga Dumingag no sa mga especially mga neighboring
areas to really support no ang mga programs nato and development. Isa sa akong mga nabantayan manggod Mayor Bes, especially sa mga IP, since ako IP man pud ko Mayor no, and naman gud ta university na dira, and ako ang giawhag no kamo nga kung naay opportunity nga mga eskwela mo eskwela gyud ta. Isa kasi na sa ako ang nakita na, I don't know about this nga naday mga bata jud moingon silang dili ko naay opportunity pero dili nila kwaon ang opportunity nga maka-eskwela. So naa pa day na hantod ron no nga panghuna-huna. So para sa mga kabatan-unan dire, especially sa mga IP kay ingon lagi ko sa Labok Dugo, ako pod subanan ko. Naay mga scholarship, ang NCIP na scholarship, ang CHED na scholarship, ang LGU for sure napod sila scholarship no. Let us take that and mangiskwela ta no kay after 4 years para naadjay kabaghuan og naay progress mismo kita when we are successful. Ang ato apong LGU Dumingag, ang Pilipinas progressive pod. Yeah, I agree with you. Salamat sa imo nang gikuan ang education kay education is the only weapon to change the world, to change your way of lifestyle mo. So kung wala kay education, so wala gyud kay mahimo, murag you cannot improve yourself ba sa imong pamilya. So kung maeskwela ka, of course, salamat kay naay programa sa national, sa province, sa LGU, mga scholar. So hinaot mo lagi, di pa nato kalikayan kay napoy uban nga dili gyud ganahan pod. Pero i-encourage nato na magtinabangay ta. Yes, oo, sa mga naminaw sa ato karon na actually na siya ko mayor nga naday ing ana nga panghuna-huna ang ubang kabatan-unan no, especially sa IP lagi mayor ka ng mga dito dapit sa mga bukid-bukid tingalak wala naday ing ana. Pero kato mangiskwela ta kay naay mga oportunidad gihatag ang gobyerno. Mayor, ang sa Dumingag ma'am naatay kusog kayo ang gitawag na tog alternative learning system. Pero malagi ang uban busy sa bukid mo na nga maglisod gyud sila. So yes, oo. So with that Mayor no, before we end, of course, we want to know Mayor Jerry unsa di ay no ang ato ang long-term vision jud for sustainable development dira sa Dumingag. You mentioned kaganiha nga this is your second term, no? Second term. Unsa pa ang mga before ta mo move forward or sa atong pag-move forward sa another term mayor, unsa ang gusto natong makita no nga changes or kabaguan or development pa sa Dumingag? For long term, unahon natong sulbad ang needs sa tao. So ang sa may pinaka needs sa tao, ang karsada, masiminto, matarong na opening roads, mao gina siya. Number 2 is water. So tubig sa kabukiran or bispo diha sa lungsod nagyoy masa ka-sustain makahimo gyud tag tubig resource mo na akong gi-request gyud nga kung mahimo mabuhat gyud mig dako kayo nga supply nga tubig gikan sa bukid na para nako itaw para sa Cebu daghan kay tao Cebu pero na may abunda pa kay tubig pero kanang Dumingag wala pa gyud ta maka-invest og tubig so mo na siya ikatulo ang kuryente daghan mga balay ron dito sa kabukiran hangtod karon wa pagi kuryente. So mo na karon naay mga programa kanang tulo. Once nga masulban ang tulo, of course, sayo na kay pag-sustain kato yung vision. Ang vision nato nga we are happy, agriculture, tan-aw na tong maayo kay ako sa tinuod lang nakapuyo man ko sa Vietnam for 15 years. Nakita mo nako pag-show nako sa Vietnam 1992 or dito ko nakapuyo 1995 na open ang economic boom ang Vietnam pagka year 2000 kanang embargo gi-open nila. So katong mga lugar nga mga isolated nga mga lugar nga mingaw kayo ilang gibuhatan nilang mga programs. So, muna nga kung masulbad ang tulo sayon ra kayo ang pag-sustain nato sa atong mga programa. Kay mga tao happy naman sila, di naman problema. Labi na sa atong gitawag nato nga education because of the opportunity nga anaagid ang universities Dumingag. So dako kayo siya chance nga ma-develop ang katawhan. Gani mama, proud to say na ang pinaka umaabot na tong kanang champion na magina siya sa boxing si Will John Mindoro. Taga Dumingag mo na siya. Silingan pag ginamog barangay, doon ra kayo. Then apo tay mga sa football ay taga Dumingag diha nga membro sa Philippine team.
si Tio Libarnes. Diyan na po tayo mga daghan na mga taga-Dominga nga ni-excel sa ubang lugar. Pero overall, kung masulba nato tong 3 priorities nato, daghang yun mga kaiganon, di na sila magproblema. So mo na siya, akong panglantaw, ta hinaot ta, kanang gitaw po na ako nga, magpabilin ang gugma sa sugusa, ang kalinaw. Kaya maglisod po, mag-invest ang katauhan kung kagubot. Wala mag-invest siguro kagubot, mag-invest ang kalinaw. Diyas pagkalinaw, ang pamilya magkiusa. Nga naman, ako, maangon ko, OFW ko ma'am, for 15 years. Dili ilalim nga mo adto kagawas, wala imong pamilya. Ang unity is about making your family diya sa imong kaugalingon nga magtinabangay magkuan na imo diha unsay inyong mahimo para makasustain sa inyong panginabuhian. No, dili kay manglakaw tang maayo, pero of course, opportunity na dito. Ang ako invitar po natong OFW nga unta balik mo sa inyong balay, gitawag nato home sweet home. Anya unsay learning ninyo, presang gihimo nako, unsay na learn nako, unsay na invest nako sa gawas, ako gipong gihimo diri sa Dumingag, sa pamilya po nako. Actually, mamays bitaw ko kay kasagaran sa akong mga nailhan pag mugawas na ay hinaynayan dyan nagdala ang pamilya pagawas. Karon si Mayor is after 15 long years na nibalik sa Dumingag. Gidala po ng pamilya sa gawas. Gidala po nako dito, akong anak dito pa eskwela po nako. Pero after 15 years, gidala po nako balik sa Dumingag. Nya karon, of course, salamat po ko nga mga educated children po sila. So, Mayor, panagsara manggod ta mag-istorya, Mayor. Although, dapat mag-end na ta. Ako aning i-add nga question, no? Since, I think you mentioned 3 times karon sa interview nato ang about sa kuryente o tubig. Naay mga lugar nga abundant sa water, pero wala lang yulutsanan ang mga tubig. Is that the case for Dumingag? Dayon, unsa ang mga lakang yun nga atong ginabuhat karon og target nga matanan barangay kay naanay kanang provision for water? Okay, so nagtawag na ko sa mga engineer sa LGU o engineer sa gawas nga kinsay maka-propose nga mo ni mga project mo ni himo dili mahimong ghost project. So magkahimo anang napita sa tubig, welcome ginako. Gani gusto ko mo adto sa Cebu katong sa tingan tong kampanya ha. Nga mo partner ko dito giunsa nila paghimo kay naay mga barangay lungsod dito nga naka-create yung tubig. So mo to nga una ang engineers panawag nako. So kanang explore inyo ang kuan nya pagbuhat mo study kay daghang tubig sa Dumingag, daghang kay kanang suba. Pero we need to use that one to ato nato sa i-purify nato aron ma-distribute nato sa lungsod. Kay na-mention gali ni Mayor no nga bukid-bukid maning Dumingag basta bukid daghan og kuan nagid na tubig pod. Yes, na mga tubod, na mga tubod. So kato lang kay ako nakapuyo po ko sa una mga bukid-bukid ba Mayor no. So naara jud tubod anywhere. Kato lang maghakot jud no ang atong mga katawo. Importante ang pagkuan lang sa impound ba sa tubig may na nga safe pod for drinking. Nga safe o nya na purifying, na building baka i-purify na distribute nato sa mga households. Yes. Second, Mayor, is ang ato ang kuryente. You mentioned we have 44 barangays, no? Unsa day ang challenge nato, Mayor, para mabutangan, no? Unsa ang ato ang challenge sa pagbutang o kuryente sa tanan natong barangay, especially sa mga lagyo-lagyo. And kanus akaha, Mayor, unsa ang mga lakang ginabuhat karon, no, sa ato ang LGU para magkakuryente na jud labaw na mga lagyo-lagyo nga barangay. Okay. Kami ang una ni maguna situation. Kumuadto ka sa barangay, magkuha na ang mga balay, tungod sa kadako sa bukid. Magbalay sila dre, then ang silingan, tos pikas bungtod. Of course, magproblema gyud ta. Ang ako doon gikuan sa giawhag nako sa mga barangay captains nga let's make at least mga 20 ka balay magdugol karon mapasahan nato kuryente. Kay lison man kayo usa ka balay dito nya magasto 1 million. Ang mismo ang haligi kintahay sa kuryente o nya ko wire mahal lang kayo nya usa ka balay dito. Wa ka kay bawg mabayad mo buka to siya, di ba? So nga ko lang dia is two way to understand.
the kuryente. Number one, request ta sa Samsurico, and then province of Sangay del Sur, si Ma'am Divina, mo supply po sila, mo palit sila sa collaborate sila, mo supply sila sa kanang puthaw bitaw nga post. Mo lagi, ang ako alang gibutuan daw nga itawgon tong taga Bukid, ayaw mo diha diri mo paduol. Kay kung mag-usaw na to, example tubig. Kuryente man to. Tubig po, kailang tagaan na to pila ka metros na po, usar ka balay matagaan daw ka metros. So sayang kaayo, waste money pagkahuman na, mobalhin na po sila. So kinahanglan na siya gitawag og kanang urban or kanang gitawag nato rural development nga area po nga mahimo na to ni balay-balay diha, buhatan to kuryente, buhatan to tubig po diha dapita. Okay, so thank you. Dako gid siya nagi siya mapping plan kintahay. Okay, thank you for that, Mayor. No, siguro pareha sa ako wala mi naka-realize nga ingana gali ang concern no sa mga LGU. There was a time I went to Midsalip, very flang mas Balunay actually, say it Balunay no, and paghawa na mo dito sa Balunay na yung mga nanakay nga mga bata, and then nihunong wala may balay, tapos asa din yung balay dong, ano siya, katuo. Hala, to pa sa murag ikatulong buntod ang ilang balay niya. Murag duhara ang balay. Nya, bata, walay parents ba. Kabalo na sila sa ako, asa sila padulong. So, this is a reality, no, sa atong mga kabundukan. Yes, thank you, Ana, nga example, ma'am. One time, kadawat mig tawag, na nasunog ang balay dito sa Bukid. So, rescue. Awa na, ugdaw na ko, no. So ako giso ato dito, tagaan na mo, idadaan na mong mga hinabang tanan. Wa kay ba ma'am? Bisan og sakyan na di gyud masud. Nganong nagpuyo po siya dito nga layo kayo nya dusan danas bigyon. Nawa tay mahimo tan-aw na gyud siya nga masunog kay dili man gyud siya ma-save kay layo pong tubig. Mo na nga panawagan ako sa taga Bukid or sa isang dapita asa inyong area kung pwede mag-meeting ang community nga pwede magbuhat og village ba. Village kanang barangay, village gamay-gamay man na siya. Village nga pila mapulo ka barangay, pulo ka katawhan haron matagaan natog maayo sila pagtagan. Karsada, kuryente plus tubig. Yes, oo. Thank you for that, Mayor, no, and I hope na sabtan sa ato ang mga katawhan kasi sometimes we don't know we have programs and then naay mga kiniba nga mga reality nga kinahanglan nato i-consider to really bring ang mga programs and services kana diha nga mga lugar. So as we end this our program this karong adlaw, Mayor, unsa imong mensahe nga gustong ibilin sa atong mga katawhan? Okay, ang mensahe lang ko nga proactive lang tanan, di lang ta magkuan kay labi na karon mga balita karon ang mga issue na gyud sa Facebook na ato lang guys, you ask yourself what you can do also. Dili lang kay magkuanta kung unsay mahimo na to para sa katawhan. Kay bawo sa sayod man ta nga kanina example karon lisod kayo kay tungod aning mga katalagman, earthquake unsa diha. Pray lang yun ta. Then kaman sa itong kinabuhian nga unta makasustain ta sa ato ang gibuhaton kada adlaw. Education, agriculture, ug mga services po nga atong mahatag. Naot mo ta nga ma-appreciate po nila unsay gihimo nato. Pero dili man ta magpa-appreciate ang ato unsay passion nato sa serbisyo ngadto sa katawhan. Thank you so much ang ato ang amahan, Mayor sa Municipality of Dumingag, Mayor Jerry T. Paglinawan. Thank you so much. Thank you sa mga naminaw. Thank you, ma'am. Thank you so much, Mayor, for being with us no here sa kapihan sa Philippine Information Agency o PIA o DXPR. Og daghang salamat usab. Yes, Mayor. Nakoy gamayng kuan. Padayon, pag-uswag, gawas nung Dumingag, pinaagi sa gugma, kalinaw o panagiusa. Daghang salamat and God bless. Thank you so much, Mayor. That is unity, peace, and progress ang giingon ni Mayor. Daghang salamat sa atong mga listeners no for also joining us sa ato ang kapihan sa PIA o DXPR sa ngalan sa ato ang Regional Head Noemi B. Edaga o sa ato ang Director General Catherine Chloe De Castro. Ako si Clen K. Candia Peñalosa, nagpahinumdum nga ang nasayod nga katawhan gamhanan.